former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. No? Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ha, ni Speaker, former Speaker, kay Discaya. So, hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na Kasin Stone na talagang involved na talaga si former Speaker. At least, we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari na si former Speaker at Discaya yung bumili. Through third parties. Yeah. Nakikwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Discaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Discaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero di pa sure na darating may ari, sir, di ba? Hindi pa nagkakausap. Pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala pa.